So good day po everyone. So my name po is Giancarlo Gambawalayan from BS Cream 42. So ang napunta po sa aking topic is dispute resolution and crisis management po. So sige po, huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So ano po ba pag sinabi po nating dispute resolution? So, meaning po nito, it is a process of settling disagreement. Siyempre po, it is also used to avoid unnecessary violence. Siyempre, isa pa dito is promote peace and justice. So, next po is dito pa po siyempre dito po yung ating it is also applicable siyempre in criminal matters, so in line with siyempre sa ating pong course na criminology. So una po, ang dispute po or ang dispute resolution po is ito po yung kumbaga iba't ibang process po na or pamamaraan po na ginagamit po natin upang yung isang bagay is syempre maayos. Isa pa dito is ma-resolve yung pagkakaunawan po nung isang individual po. So it is not only applicable in syempre sa individual lang, syempre involved or sakop din po nito yung sa isang buong grupo. So nagkakameron po tayo ng siyempre pagkakaalitan, siyempre dahil po hindi naman po tayo lahat is may kanya-kanya kung tinatawag po natin na perception or kumbaga po ba ay pananaw po sa buhay. So nagkakameron po tayo ng hindi pagkakaunawaan kasi yung bawat individual po is kumbaga may kanya-kanyang gusto. So ang ibig ko pong sabihin is siyempre ako minsan gusto ko to, minsan yung sa kabilang side or syempre sa side ng kabilang may gusto rin silang kanila. So sa ganun pong way or ganun pong instances nagkakameron po ng problema yung dalawang tao po. So ang pangunahin po syempre na layunin po ng dispute resolution is kumbaga makahanap po tayo ng kumbaga katanggap-tanggap, tapos kumbaga katanggap-tanggap at mapayapang solusyon po dun sa isang problema. So sa ganung way po kasi syempre once na yung solusyon na naisip natin is magaan dun sa side ng kabilang grupo or both side is mas kumbaga mas magiging effective po yung isang tinatawag po natin na dispute resolution. So sige po, next po tayo. Dispute resolution, it is a process of settling disagreement and used to avoid unnecessary violence, promote syempre peace and justice, and also it is applicable in personal, business and criminal matters. So yun po, kaya po ng sabi ko kanina, dito po tayo sa process of settling disagreements. So sa process of settling disagreements is yun nga po, ito po ay isang proseso na kung saan po yung dalawang parties po is kumbaga hinahanapan po natin or humahanap po tayo ng way upang yung hindi po nila pagkakaunawaan is syempre magawan po natin paraan. So sa isang dispute resolution mahalaga po ito dahil syempre involved po dito yung relationship ng dalawang parties. So for the next po, it is used to avoid unnecessary violence. So pag sinabi po natin ganito na it is used to unnecessary violence, syempre iniiwasan po natin na
yung dispute resolution po or isang problema po is sumantong pa po sa kumbaga tinatawag po natin syempre na mas malala pa. Ano po? So kung kaya naman po natin syempre na ayusin yung isang bagay is yun po muna yung kumbaga ipaprioritize natin. So halimbawa po, ako po is may kumbaga may hindi po ako pagkakaunawan sa aking kabatch is hindi ko na po kailangan gumawa pa ng mas ikalalala pa. So kung kaya naman pong ayusin, pag-usapan is ayun po yung muna nating ipaprioritize. Kumbaga hindi na po natin talaga siya kailangan pang palakihin. So for the promote peace and justice, so dito sa promote peace and justice naman po is syempre ito po yung kumbaga once po na pag sinabi po natin talaga na dispute resolution, syempre ang una po natin ditong recommendation is yung pong kumbaga magaan po sa loob ng bawat isa na syempre maiayos po yung kanilang mga problema. Then it is also applicable in personal and business and criminal matters. So next po tayo. So ano-ano po ba yung common causes of dispute? So for the first, miscommunication, financial issues, family problems, property conflicts, and also we have workplace disagreements, criminal incidents, and cultural differences. So first po, we have miscommunication. So miscommunication, pag sinabi po natin na miscommunication or kumbaga hindi po pagkakaunawaan. So ano po ito ito po is kumbaga parang nasa pinakataas talaga. So pag may isa syempre hindi hindi napagkasunduan, ayan po yung tinatawag natin na miscommunication. So gaya po ng sabi ko kanina, syempre minsan dahil sa maling pananaw or interpretasyon po ng bawat or ng both side. Kumbaga yung isa is may pinaglalaban kanya, ako may ipinaglalaban din ako sa akin. So doon po pumapasok po yung miscommunication or hindi po pagkakaintindihan or hindi po pagkakaunawan. So sinasabi po ito na common causes kasi kumbaga ito po yung yung karaniwan po na dahilan po talaga ng isang problema. For the next naman po, we have financial issues. So ito po, isa rin po itong kumbaga malaking problema din po. Kung tinatawag po natin na financial issues o financial, kasi po alam naman po natin na napakalaki po ng nagagawa pag sabihin na po natin sige po na pera. So kagaya na lang po sa isang pamilya. So si nanay, si tatay, yan, syempre, ganito, ganyan. Example lang naman po na, kunyari, si tatay is mababa yung sahod, ganito, ganyan, or walang naibigay kay nanay, walang panggata si anak. So, dun po, sa ganong way po, is malaki po yung nagiging factor niya kung bakit nagkakameron po ng dispute. Kasi yung dispute naman po, hindi naman po yan tungkol lang sa tungkol lamang sa individual laban sa kapwa individual. It is also included po sa dispute syempre yung family, we have syempre trabaho, kung saan tayo gumagalaw, kung saan lagi tayo sino lagi yung mga nakakasama natin. Kasi kahit gano'n pa natin katagal yan kasama, so maaari pa rin pumabuo yung tinatawag po natin na dispute or kumbaga po is hindi po pagkakaunawaan. So next po dito is we have family problems. So sa family problems naman po, syempre madalas po na pinagpimulan po nung dispute. Ito po
family problem. So ano naman po ba yung mga yung mga pwede nating example dito sa sa family problems. Pwede po dito is halimbawa si nanay po is ganito, may pupuntahan, ganyan, then gusto niyang ipalaga yung anak niya sa asawa niya, sa kay tatay nga, gano'n. So, ito naman po si tatay is, kumbaga, example lang naman po, kumbaga hindi yun yung act of service niya, kasi gusto niya is, siya yung kailangan lumabas, siya yung kailangan magtrabaho. So, kumbaga, sa ganung way, baka po, magsimula po yung hindi po pagkakaunawaan na sa isang family. So yun nga po ang hindi po pagkakasundo nung syempre mag-asawa, gaya po sa example is maaari po syempre mauwi po siya sa kumbaga seryoso po na na alitan na pwede po pong humantong sa hindi po agad nila pagkakaayos. So next po natin we have property conflict. So ito po isa rin po itong causes of dispute. Kasi bakit po? Sa property conflicts po, papasok po dito syempre. Manguna ko pong maiisip dito is sa property conflicts is sa lupa po talaga. So sa lupa, syempre, agawan, ganito ganyan ng mga magkakapatid. Kunyari, mga magkakapatid na bawa si nanay, si tatay is may pamana na lupa, ganito ganyan na kunwari po is kay elder, then sa mas mas bata. So sinasabi po kunyari lang sinasabi ni mas matanda na dapat is mas malaki yung share niya kasi syempre mas matanda siya, then kay bunso naman is kailangan na syempre sakto lang or mas maliit or hindi mahihigitan yung kay mas matanda. So sa ganung way doon po papasok yung property conflict na kumbaga hatian, yung tinatawag natin na hatian na syempre kagaya na sa example, syempre hindi balance. So pwede po doon mabuo yun syempre yung tinatawag po natin na dispute. Hindi lang naman po sa lupa, dito po meron pa rin pong bahay, meron mga sasakyan, pwede rin po mga personal property like mga alahas, ganito ganyan na maaari po talagang pagsimulan po ng ating tinatawag po natin na dispute. So next po natin is ang tinatawag po natin na workplace disagreement. So pag sinabi naman po natin na workplace disagreement, it talks about where we belong po. So kung saan po tayo nagtatrabaho, kung sino po yung lagi nating nakakasama. So kagaya na lang po dito sa amin sa Woodridge, nung una po, nung pre-immersion po namin na may kanya-kanya po kaming task. So si Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot is may kanya-kanya pong designation. Then sabihin na lang po natin na si Alpha po is kumbaga sobrang sipag, tinatapos po agad nila yung gawain nila. Tapos si Bravo naman po is kumbaga pa-chill-chill lang. Then kumbaga dito ko po ipapasok yung tinatawag po namin na yun nangyari din po sa amin na parang kumbaga is nagkakasilipan po sa gawa na ganito ganyan. Bakit pa-chill-chill lang kayo dyan? Kami dito nagdurusa, naiinitan, napapagod, naalikabukan, nahihirapan, napuputikan, ayun po. So yun po yung dito po sa workplace disagreement. Di lang po sa workplace disagreement. Di lang po tungkol sa school, syempre, trabaho. Sa mga, kunyari, sa isang factory na ganito ganyan, kagaya rin po na sinabi ko, example ko is minsan po kasi is dito po pumapasok yung nagkakameron po ng silipan yung dalawang parties. So next po we have criminal incidents po. Sa criminal incident naman po is syempre halimbawa po ang example ko po dito is merong involved na pananakit, meron din pong involved na pananakot or pagnanakaw. So nagdudulot po ito ng isang alitan
or ng isang problema sa dalawang partido. So, halimbawa, ako po is nahuli po ako na nagnakaw, ganito, ganyan, hinuli ako. So, kumbaga magkakaproblema po ako dun sa taong ninakawan ko. Like, hindi parang kumbaga mahirap po na isipan ng way or paraan para po masaayos po yung yung ginawa ko po na problema. For the cultural differences naman po, andito po yung tinatawag po natin na pagkakaiba-iba sa culture, sa paniniwala, sa tradisyon na maaari po siyempre na maging pagmulan po no hindi po pagkakaunawaan. Maipasok po dito yung sa Facebook na yung Tagalog versus Bisaya na yun po yung mga Tagalog daw kumakain ng pagpag. Ganito ganyan, yung Bisaya yung puno ng saging, ganyan. So mga kalokohan po natin sa social media po. So next naman po tayo, we have the objectives of dispute resolution. So ano po ba talaga yung objectives natin sa isang dispute resolution? So basahin po natin, we have maintain peace, protect syempre relationship, save time, reduce expenses, ensure fairness, and prevent escalation. So dito po, unahin na po natin syempre maintain peace. So sino naman po ba ang ayaw syempre sa kapayapaan, kaayusan. So ang pinakapangunahing objectives po natin sa tinatawag po natin na dispute resolution is syempre ito po is kumbaga naglalayong na kumbaga mapanatili po natin yung syempre yung isang kaayusan or isang kapayapaan sa isang community or sa parties na meron pong pagtatalo. So syempre kapag po kasi yung alitan is naayos agad, so nababawasan po yung chance na yung isang hindi pagkakaunawaan is syempre baka mauwi pa sa krimen. Okay po. So for the next naman po, protect relationship. So dito po sa protect relationship, syempre mahalaga rin naman po sa atin, sa bawat individual na mapanatili po natin yung magandang relationship natin sa kabilang grupo. Hindi lang sa sobrang grupo, sa buo. So sa pagitan po nung ito po is gaya na lang po dun sa example ko kanina dun sa financial problem sa family. So kung masusolusyonan agad natin yun, kung may hindi man pagkakaunawaan, syempre unang-una po sa family is napakahalaga po syempre ng tinatawag natin na good relationship po. Kasi syempre sarili na po natin itong kumbaga sarili na po natin itong pamilya. Next po natin, we have save time, and idamay na po natin itong reduce expenses. So for the save time and reduce expenses naman po, syempre isa pang layunin po na itong objectives mo natin ng dispute resolution is makatipid po. Saan po? Syempre sa oras at gastusin. Syempre kung hindi po natin agad maisaayos yung isang dispute resolution, yung isang problema is baka po mas umangat pa po ito, baka po may chance pa na baka umabot pa sa korte. So alam naman po natin na pag dinala po natin ito sa korte, baka pwede mas tumagal pa. At the same time, syempre magastos siya kasi kailangan po natin magbayad, pamasahe, pagkain. So gagastos po talaga tayo. Saka isa pa po, doon po sa sinasabi ko po na save time, alam naman po natin sa korte natin dito sa Pilipinas is matagal po talaga ang process. So kung kaya naman po natin itong gawa ng way, ng paraan, kumbaga mas kaya po natin na mas ayusin ng mas magaan po sa loob, mas madali, mas mabilis, yun na lang po yung mas piliin natin kasi po, piliin pa po natin na umangat pa po siya. So or tumaas pa po sa
umabot pa po sa tinatawag po natin na ating morte. So for the next po, we have tapos na po natin yung reduce expenses. We have ensure fairness. So for the ensure fairness naman po, layunin po ng ating dispute resolution na matiyak po yung pagiging patas. Siyempre naman po, sa dalawang parties, hindi naman po pwedeng inaayos na po natin yung problema ng dalawang parties, pero yung isa naman po is nakakalamang, ganito ganyan, kumbaga mas pabor sa kanya. Yung dehado is kumbaga mas hindi ba kumapabor sa kanya, siya na nga po yung kumbaga nagigipit, ganito ganyan. So kailangan po, we have to ensure the fairness of both parties. Yun po yung isang mga pangunahing objective ng dispute resolution. So, next po natin is prevent escalation. For the prevent escalation, from the word is self-escalation. So, kumbaga, iniiwasan na po natin na mas tumaas pa, mas lumala pa po yung isang problema po. So, syempre yung hindi po pagkakaunawaan, pwede rin po talaga itong magdulot sa kumbaga mas seryosong problema na kung hindi po natin matutugunan, gaya po na sinabi ko kanina, baka po umabot pa sa korte, ganito ganyan. So kaya naman po yung dispute resolution is mahalagang mahalagang kumbaga sa isang niluluto is mahalagang kasangkapan po siya upang mabilis or mas maisaayos po natin yung problema po na atin pong kinakaharap. So next po tayo sa we have objectives of dispute resolution. So tapos po tayo dito. So next po tayo. Methods of dispute resolution. So the main methods of dispute resolutions are una po, negotiation, mediation, conciliation, arbitration, and litigation. So sa negotiation po, for the meaning po ng negotiation, so it is a process where parties communicates directly to reach mutually acceptable agreement. So dito po is kumbaga yung dalawang parties is kumbaga nag-uusap talaga sila. So they have to communicate sa isa't isa para kumbaga ma-express nila or masabi nila yung yung saloobin po nila. So the advantage of this, the advantage of negotiation is syempre fast, and it is also less expensive, and isa pa po dito is syempre privado. So sinasabi po ito na fast, siyempre kasi kumbaga, ayun po, mag-uusap na po agad kayo. Kumbaga, alamin niyo po kung kaya bang maisaayos ito. For the less expensive naman po, hindi nyo na kailangan pong pumunta sa korte. Kumbaga, sa inyo pa lang pong dalawa is, kumbaga, ma-feel nyo na po kung kaya nyo na po bang maayos yun. So kasi ramdam mo naman yun, kung lalo na kung syempre ramdam mo na halimbawa may isang problema, kasi yung isa is yung mga nagsisisi naman siya. So mas madali po natin maayos yun once na nararamdaman mo na kumbaga concern po talaga yung yung may problema sa inyo. So syempre private yun, dalawa lang kayo, ganito ganyan na maayos po agad yung problema. Ang disadvantage naman po ng negotiation, syempre is, para po sa akin is, siguro hindi siya totally 100% guarantee na magkakasundo po kayo. Syempre po, minsan, hindi naman lahat ng problema is, kumbaga, magkaka-level. So, minsan may times na malaki na talaga yung problema na hindi naman talaga kaya-kaya basta-basta maayos. So, syempre, ang negotiation po, ito is yung pinakasimple and pinakamagandang way ng isang dispute resolution sapagkat
yung dalawa pong partido is direct po sila na nag-uusap, then humahanap po sila ng paraan dun sa problema sa problema ang kinakaharap po nila. Then dito po is siyempre sinabi ko nga po kanina private, so hindi po kailangan ng third party dito sa negotiation. So kayo mismo nung kausap mo o nung kung kanino ka man may problema is kumbaga nagkakaroon ka po ng control sa bawat process, bawat bigayan kayo, ganito ganyan, paliwanagan. So doon pa lang is mapipil mo na na mareresolve mo ba yung problema, mareresolve niyo ba problema or hindi, or hindi na kailangan gumastos kaya nga po nung sinabi ko po kanina. So ang pinakamalaking advantage po na negotiation, yung pagiging mabilis nito. So sa halip po na mag-aantay pa sa korte, ilang buwan, minsan inaabot pa ng taon. So kung kaya naman pong ayusin, pwedeng isang araw, pwedeng bukas, or linggo lang is kumbaga magkasundo naman po kayo. So yun nga po, gaya po dito sabi ko kanina, for the disadvantage, so may limitation din po talaga ang negotiation. So lalo na po kung minsan yung kaparty mo or kausap mo is hindi siya nakikipag-cooperate. So papasok po dito yung kumbaga mataas yung pride, ganyan, na ayaw talaga makapagkasundo, walang balak mapagkasundo. So maaari po syempre na yun nga po, mabigo po yung isang proseso. Yun po yung sabi ko kanina, no guarantee of agreement po. So for the next po tayo, we have mediation. So it is a neutral third party helps disputing parties to reach an agreement. So ang role po ng isang mediator is syempre ang role po niya is it facilitate communication, encourage understanding, and suggest possible options. So for the advantage, it is confidential, flexible, and preserve syempre nung relationship. So syempre, ang mediation po kasi hindi po siya gaya sa negotiation na dalawa lang kayo na party na nag-uusap. So dito po is may tinatawag po tayo na third party. So isang halimbawa po sa dalawang party, so ako po yung tinatawag po na tinatawag po na mediator. So kailangan po syempre is po ako, neutral lang po ako doon sa dalawang party. So kailangan wala akong kakampihan. Tinatawag po natin na wala po dapat na bias. Kasi ako po mismo dapat yung magiging way kung paano sila mapag-aayos. So ako po yung tutulong, kumbaga magsasuggest na kung ano po ba yung mga pwede nilang way para magabayan po sila dun sa pag-uusap po nila. At syempre, ang pinaka objectives po ng isang mediator is magkaroon po ng maayos na communication yung dalawang parties po. So isa po sa mga dahilan kung bakit effective po yung isang yung mediation, kasi halimbawa po yung dalawang party nag-i-hate sila. So ako bilang isang mediator, pwede ko silang awatin, pwede ko silang pakalmahin. So sa ganung way po kasi is nababawasan po yung tension tension dun sa dalawang partido. So di naman po kasi laging mahalaga na laging sisigawan, ganyan, ganito. Hindi po makakatulong yun. Ang kailangan po natin syempre is good communication po dun sa dalawa po nag-uusap. So sana po is naiintindihan nyo po yung dalawa, yung pinagsasabi po ng dalawa na mediation and also the negotiation. So ulit po, for the negotiation, dalawang parties lang po yung nag-uusap. And for the mediation naman po is yun, may tinatawag po tayo na third parties na kumbaga pumapagitna po sa dalawang nag-uusap po.